Oliver Lozano na kakilala ng napatay na anak ni si Emerson ang kilawot na Carnap Group leader na si Raymond Dominguez. Nauwi pa sa sagutan ang dapat sana'y paghingi lamang ng News 5 ng panig ni Lozano sa issue. Ibalita mo, Erwin Tulfo. Sumailalim noon ang informante ng News 5 kaugnay sa pagpatay kina Emerson Lozano, driver itong si Hernani Sensil at kay Benson Evangelista. Mahigit 2 oras kinuna ng salaysay ng operatiba ng Task Force Lozano at Evangelista sa isang tagong lugar sa QC ang asset kagabi. Ayon sa mga opisyal, naging consistent naman ang sagot ng informante. Inamin rin nilang marami silang nakuhang detalye na maaaring makatulong sa kaso. Thank you for that for that gesture, kind gesture ng pagtulong sa investigation itong kasong to. Actually, lahat ng tulong, lahat ng information, we welcome them. Kasabay nito, galit na inakusahan ng ama ni Emerson Lozano ang News 5 na nakikipagsabwatan sa mga karnaper matapos idawit ng informante ang kanyang anak sa karnaping group. Channel 5 ang sa aking palagay propaganda vehicle ng karnaping syndicate. Katotohanan, pagkatapos na monitor ng mga tao yung inyong bintang. Wala. Please, just a moment, let me speak. For a long time. Attorney Lozano, go ahead sir, go ahead. You let me. That's why I said go ahead. Kahapon, isang dating miyembro ng notorious sa Dominguez Carnap Group ang nagkusang lumantad sa News 5. Kwento ni alias Kirat, may kinalaman daw ang tinaguriang Carnap King na si Raymond Dominguez sa pagkamatay ni Lozano at Evangelista. Magkakilala raw kasi ang tatlo, pati na ang isa pang manong Carnaper na si Randy Torres. Si Randy Torres, sir, si Lozano, Dominguez, tsaka yung Evangelista, sir, bali magbabarkada sila, sir, magkakaibigan. Parang magkakasosyo na sa negosyo, sir. Si Kirat ang tumayong driver ng barkada mula 2006 hanggang 2007. Madalas din daw siyang makasama sa mga paboritong tambayan at hideout ng magkakaibigan sa Balibago, Angeles City. Pag nag-meeting sila, sir, naririnig ko na tungkol sa mga sasakyan nga, yung mga cut and weld, kung paano nila ipoproseso yung mga sasakyan, paano nila magiging gagawin legal. Sabi pa ni Kirat, paghihiganti ang motibo sa pagpatay kina Lozano at Evangelista. Paniwala raw kasi ni Dominguez, sina Evangelista at Lozano ang naglaglag sa kanya, kaya nabisto ng mga otoridad ang iligal na operasyon niya noong Nobyembre. Noong pa, sir, marami na akong nababalita na pumapatay talaga siya ng ano, sir, yung parang umaayaw sa kanya, yung bang kumakalas sa kanya, sir. Ang hinalang, sir, sila ang nagtimberi sa otoridad. Erwin Tulfo, News 5. Ongoing ngayon ang dialogue ng mga pulis kasama ng ilang car dealer. Ang agenda, kung paano maaksyonan ang sunod-sunod na pag-take or atake ng mga carjacker. Para sa update, nasa Campo Crame si Gerard Garcia. Rafi, kasalukuyang nagpupulong ngayon ang mga car dealer ng Metro Manila at ang pamunuan ng Philippine National Police dito sa Campo Crame. Kaugnay ito ng serye ng carnapping at pagpatay sa mga car dealer kamakailan. Ayon sa isang car dealer na nakausap ng News 5 kanina, nakatanggap sila ng text message mula sa isang kinatawan ng PNP Highway Patrol Group na nagpapatawag ng isang dialogo. Nasa 50 car dealer mula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang narito ngayon. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang pag-uusapan ngayon, pero umaasa ang mga car dealer na may kaugnay ito sa pagtiyak ng seguridad ng mga nagbebenta ng sasakyan. Inaasahan naman ang pagdating sa pulong ni PNP Chief Raul Bacalzo, NCRPO Chief Nicanor Bartolome at PNP HPG Head Leonardo Espina. Rafi, pagkatapos ng pulong, inaasahang magbibigay ng update tungkol sa investigasyon ang Special Investigation Task Group sa may hawak sa kaso ni Emerson Lozano at Benson Evangelista. Balik sa iyo, Rafi. Salamat, Gerard Garcia. Narito na ang kwenta ng mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan.
Rapi Amilin, totoo bang nakakagamot ng asma ang inihaw na butiki? Alam niyo ba na ang mga Tsino ang nagpauso ng mga pinatuyong hayop bilang panggamot sa mga sakit? Isa na nga rito ang inihaw na butiki na mainam daw na lunas sa asma o hika. Ang inihaw na butiki ay dinuturog at inihahalo sa inumin o pagkain ng taong may asma. Ang butiki raw kasi ay nagtataglay ng katas na nakakapagpaluwag sa paghinga. Karaniwang sa mga batang mahina ang resistensya, dumadapo ang sakit na asma. Sumisikip ang kanilang bronchial tubes o daluyan ng hangin kaya nahihirapan silang. Pero ayon sa mga doktor, wala basihan ang paniniwalang ito sa Tsina. Wala namang nakitang component yung inihaw na dinikdik na butiki na maaaring makagaling ng asthma. Kung may hika sa pamilya, mainam ang honey para lumuwag ang paghinga. Ihalong isang kutsarang honey sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kung walang honey, sa labat ang ipainom. Pwede rin ang bawang. Pakuluan ang 4 o 5 butil ng bawang sa isang basong tubig. Haluan ng isang kutsarang honey at ipainom sa pasyente. At pinaka the best, kumonsulta sa doktor. Susunod, 40 pesos na bagong flag down rate sa mga taxi simula na sa Lunes. Sa mga magbabalak mag-out of town ngayong weekend, alamin kung magiging maulan pa rin. At isang bata sa Amerika na nasa bahay lang, nakakapasok pa rin sa eskwela gamit ang isang robot? Let's party na! Dahil ang ka-freshness natin si Shalala, ipagdiriwang ang